fragrance reach to this heart of mine, with joy my being thrills. Out of the ivory palaces, into a world of woe, only His great eternal love made my Savior go. His life had also its sorrow sore, for all those set apart. And when I think of the cross He bore, my eyes with teardrops start. His garments too were in cassia deep, with healing in a touch. In paths of sin had my feet slipped, He saved me from its clutch. Out of the ivory palaces, into a world of woe, only His great eternal love made my Savior go. In garments glorious He will come, see open wide the door, and I shall enter my heavenly home to dwell forevermore. Out of the ivory palaces, into a world of woe, only His great eternal love made my Savior go. Only His great eternal love made my Savior go. Out of the ivory palaces. Mula sa kagandahan ng langit, ang ating Panginoon ay bumaba upang tayo abutin. Matthew chapter 9. Tumayo po tayong lahat. Are you happy this morning? Masaya ba kayo na sa church tayo ngayong umaga? Matthew chapter 9 verses number 32 to verse number 38. Matthew chapter 9 verses number 32 hanggang verse number 38. Babasahin ko po and please follow with me as I read the verses. Verse number 32. And as they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with the devil. And when the devil was cast out, the dumb spake. And the multitudes marveled, saying, It was never so seen in Israel. But the Pharisees said, He casted out devils through the prince of the devils. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them,
because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Tayo po manalangin, Lord, patumbahin niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita ngayong oras na ito. Ningasin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, kumilos po, Panginoon. Kung meron man po hindi pa po ligtas, ay maunawaan po nila ang kaligtasan. At bigyan niyo po ng pagsunod ang bawat makikinig ng iyong salita sa oras na ito. Gabayan niyo po pagpalain ng bawat isa sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po maupo. Na gusto pong, before we, gusto pong magsimula dito sa verse number 32, 33, at saka 34. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga is, What did Jesus saw? What did Jesus saw? Ano ang nakita ng Panginoon? But the story started in verse number 32, kung paano merong lalaki na puspos na masamang espiritu, dinala siya sa Panginoon, at pagdating sa Panginoon, ang diablo ay na-cast out at nagsimula magsalita itong lalaking puspos na masamang espiritu. And the multitude marveled, at mga taong nakakita ay namangha. At ang sabi nila, This was never seen in Israel. Hindi pa namin nakita ito sa Israel. We have never seen this in Israel. Hindi pa namin nakita ito sa Israel. And ngayong umaga, before we start this message, may mga bagay pa kaya na hindi tayo nakita sa ating buhay? Itong lalaking ito, mayroon siya, puspos siya na masamang espiritu, dinala siya sa Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon, lumaya sa masamang espiritu, at mga taong nakakita sa kanya'y namangha. At ang sabi, hindi pa namin ito nakita sa Israel. And the question this morning is, what are the things that we have never seen in our Christian life? Hindi pa natin nakita sa ating buhay Kristiyano. May nakita na ba tayong kaluluwang nadala natin sa Panginoon na bautismuhan, naglingkod sa Diyos? Meron na kayo tayong nakita na isang buhay, marahil isang lasenggo, nakakilala sa Panginoon dahil ginamit ka ng Panginoon na bago ang kanyang buhay. Meron na bang mga hiwaga sa buhay natin na sasabihin ng mga tao, hindi pa namin nakita yan dito? Ano po mga bagay sa buhay natin na hindi pa po natin nakita at parang imposibleng mangyari sa buhay natin? Namangha ang mga taong nakakita nung itong taong puspos na masamang espiritu lumapit sa Panginoon at pinalayas ng Panginoon ng masamang espiritu, at itong lalaking ito dati hindi nakapagsasalita, ngayon ay nagsimula ng magsalita, at ang mga tao ay namangha at sabi nila, hindi pa namin yan nakita dito sa Israel. And this morning, ano kaya ang imposibleng bagay? Ano kaya ang kamanghamanghang bagay na pwedeng sabihin ng dito sa Santa Cruz 1 o dito sa Dasmariñas at sasabihin, wala pa kaming nakitang nangyari yan dito sa Dasmariñas na nangyari sa Dasmariñas Bible Baptist Church. We have never seen such miracle. Ilang kayang mga buhay ang pwedeng mabago dahil sa simbahang ito? Ilang kayang lasenggo ang madadala natin sa Panginoon? Ilan kayang mga sugarol ang madadala natin sa Panginoon? Ilan kayang mga taong walang pag-asa, walang katiyakan ng buhay na walang hanggan, sira ang buhay na pwede nating madala sa Panginoon? We have never seen this in Israel. Do you think there are still things na pwede mangyari sa buhay natin? Or satisfied na tayo with what we have in the past? Okay na ako sa panahon nakalipas, okay na ako, yung nangyari sa akin, okay na ako. Or meron pa tayong pwedeng magawa?
Or meron pang mga hiwaga at kakaibang bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. What are the impossible things you want to see? Meron ka bang pangarap na gusto ko makita pa ng hiwaga galing sa Panginoon? The story started when may lalaking lumapit sa Panginoon, meron siyang puspos siya na masamang espiritu at di siya makapagsasalita. Pinalayas ng Panginoon ng masamang espiritu at ang lalaking ito'y nagsimulang magsalita at namangha ang mga taong nakita. Siguro nakakamanghang tingnan kung ang number 1 na drug addict dito sa Dasmariñas ay makakilala sa Panginoon. Maligtas, mabautismuhan sa Dasmariñas Bible Baptist Church. Ano pa kaya ang pwedeng mangyari? Meron pa ba tayong natitirang hiwaga sa buhay natin na pwedeng sabihin ng ibang tao, we never saw that happen in this place. Ngayon pa lang. Pagkatapos ng kwentong iyon, ang sabi ng Biblia sa verse number 35, nagsimula ang Panginoong mangaral. In verse 25, and Jesus went about the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness and every disease of the people. Nagsimula ang mangaral ang Panginoon sa bawat bayan, sa bayan-bayan, sa mga barangay siguro. Nangaral siya sa mga sinaguga at nangaral siya ng ebanghelyo ng kaharian. And in verse number 36, but when he saw the multitude, na makita niya ang karamihan, nakita niya yung mga tao, siya'y nabagbag with compassion. Siya'y nabagbag ang kanyang damdamin at nagkaroon ng awa. Sapagat nakita niya yung mga tao, they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ngayong umaga, what did Jesus saw? Anong nakita ng Panginoon? Sa kwentong ito, ano ang nakita ng Panginoon? Una, Jesus saw the soul. Nakita ng Panginoon ang mga kaluluwa. Ang sabi ng Biblia, verse 36, but when he saw the multitude. Anong nakita niya sa karamihan? Ang sabi, nakita niya, nabagbag siya sapagat para sila'y mga pagod, sila'y nakakalat at parang mga tupa na walang pastol. Saan pupunta ang tupa na walang pastol na liligaw? We can find here the condition of every soul. Ang kalalagayan ng kaluluwa. Na ang tao pag wala sa Panginoon ay para siyang kaluluwa na naliligaw at kaawa-awa ang patutunguhan ng tao na wala sa Panginoon. Marahil may bahay siya. Kapag nasa tuktok ka ng Dasmariñas Bible Baptist Church, makikita mo alam mo yung mga tao dito, yung mayaman, makakita ka na dito ng mga magagarang sasakyan. Dito, dumadaan dyan. Sabi ko, bira, mayayaman pala mga tao dito. Alam niyo, kahit gaano kayaman ng tao, pag wala sa Panginoon, mamamatayin, sa impyerno pupunta. No? Ang tao, kahit mayaman, kahit what matters today is the condition of the soul. Sabi nga, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Naawa ang Panginoon sapagat ang mga taong ito, sila'y mga pagod, sila'y nakakalat na parang mga tupa na walang pastol. Alam mo, kapag wala ka sa Panginoon, you just live from day to day. Di ba pag wala ka sa Panginoon? Look at the monotony of life. Pag wala ka sa Panginoon, ngayong linggo, kung wala ka sa Panginoon, pwedeng nasa galaan ka. At ipaghahanda mo naman ang sarili mo para bukas, gigising ka ng umaga, mag-init ka ng tubig, magkakape, magluluto ng almusal, kumain, lalabas magbihis, lalabas ka ng bahay mo, sasakay ka sa jeep, punta ka sa trabaho. Pagdating ng tanghali, kakain ka ng tanghalian, pagkatapos maghintay ka ng uwian, sakay ka sa sasakyan, tapos pag uwi mo, nood ng kunting TV, maghanda ng hapunan, kakain, kunting ganyan-ganyan sa cellphone, tulog ka na,
tapos gigising ka uli, magtitimpla ka ng kape, tapos maganda ka ng almusal, konting ngaw-ngaw sa mga anak, tapos sakay ka na ng jeep, pupunta ka na sa trabaho, konting kwento-kwentuhan ng mga kaibigan doon, dating na ng tanghali, kakain na, tapos sa hapon, ay maghanda ng pauwi, doon ng kunta sa palengke, konti, pagdating sa bahay, manood ng konting TV, at tulog na. And you will do that every day for 6 days. Hindi ba nakakapagod yun? No? Nakakapagod, the monotony of life. Pagkatapos ganun, pag namatay ka sa impyerno ka pa pupunta, ang tao ay pagod, naghahanap, may gustong mangyari sa buhay, nakakapagod ang buhay, and this is the condition of every soul na wala sa Panginoon. Ha? Kayo, mag-aral kayo. Pagkatapos yung mag-aral, magpamilya, pagkatapos magpamilya, magkaroon ng anak, but you will go with this monotony of life. No? Ang tanong, ganito na nga kahapdi ang buhay pag namatay, saan ka pupunta? Awang-awa ang Panginoon sapagat ang tao ay napapagod. Awang-awa ang Panginoon sapagat ang tao ay nakakapagod ang buhay natin. He was fainted because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Hindi lamang the condition of the soul but the deception. Pakinig tayo ng mga mali-maling pandaraya. May mga tuturuan tayo na basta magpakabait ka lang, sa langit ka pupunta. Tuturuan tayo ng mga bagay na, alam niyo, di ba sa buhay, mayroong tinatawag na advertisement. Mga patalastas. No? Sa TV, patalastas. Pero the term this is ina-advertise or minamarket. No, maraming minamarket po sa atin. At sa maraming pagkakataon, ang minamarket sa atin, pinapaganda. Kagaya ng McDonald. Pagka pinamote pa natin ng McDonald. Alright. Hindi yan maglalagay ng billboard na maliit. Ang laki. Di ba? Para tingnan mo, wow, ang laki ng hamburger. Tapos pag pumila ka na doon, yung nakita mo sa billboard na laki, ganun to lang yan. Alright. Di ba ang buhay? Nagtitingin tayo na baka ito mangyari sa akin, ito ang pwedeng mangyari sa akin. Ang laki ng pwedeng mangyari. Pero natatanggap natin maliit lang. We have been deceived in many cases. Deceived tayo because of marami tayong gusto mangyari sa buhay natin. Ang Panginoon naawa sa kalalagayan ng tao. Merong despair, merong panghihina, merong walang gumagabay. The condition of the soul, the deception, and the false hope people had. Maling pag-asa. Meron akong babasahing verse sa Bible, Romans chapter 10. Romans chapter 10. I like this verse sapagkat tumutukoy ito sa kalalagayan natin. In verse number 1, Romans chapter 10, verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Si Apostol Pablo bilang isang misyonaryo sa mga hintil, meron siyang pag-ibig sa kanyang bayan, ang Israel. At ipinakilala niya, gusto ko maligtas ang Israel. And this should be the desire of every Christian. Matulungan ang Israel na makakilala sa Panginoon. Amen? Kaya nga, maglagay kayo dyan sa offering nyo, kahit maliit lang, tulong ito para sa kaligtasan ng mga Hudyo. Amen? Now, anong katangian meron ng Israel? And interestingly, kaparehas din po sa ating katangian. Verse number 1, For I bear record that they have the zeal of God, but not according to knowledge. Aking napatunayan na meron silang kasigasigan, meron silang zeal, meron silang apoy sa Diyos, ngunit hindi ayon sa katotohanan o ayon sa kaalaman. Maraming mga tao nagsasamba sa Diyos, pero hindi talaga Diyos ang sinasamba.
Pinangalanan pa ang mga inukit, nililok sa kamay. Ito si Pablo, ito si San Pedro, ito si Santa Maria, ito si Jesus. Samantalang nakasulat sa Bible, wala pang nakakita sa Diyos kailanman. No man hath seen God at any time. John chapter 1, verse number 8. Tingnan nyo. John chapter 1, verse number 8. Kung wala pang nakakita sa Diyos, bakit may larawan? May mali doon. Amen? John chapter 1, verse number 18. John chapter 1, verse number 18. Sabi ng Bible, John 1:18. No man hath seen God at any time. Wala pa nakakita sa Diyos. Paano sinasamba ang Diyos? John chapter 4, verse number 4:24. John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pero ito, kaya ba nating tapatan ang kisigasiga ng mga taong ito sa kanilang paniniwala? Pero mo yan, narinig ko kanina, manalangin tayo sa, ipinapanalangin ng patay. Tama? Pag binigkas ng pare ang pangalan ng namatay mong nanay at tatay, hindi libre yun. At ang sabi nga kanina, pwede hanggang Miyerkules ang bayan. Aba, kung magpapabahid pala ako sa inyo araw-araw sa mga nagpapipray sa pangalan nyo sa ating online, naku, malaki kikitain ko sa inyo. Minsan mahaba pa, pati mga kamag-anak nyo, abot sa panalangin. Malaki sisingiling ko sa inyo. Amen. Biro mo yan, yung mga namatay, ipapanalangin, hindi pala libre yon. May bayad pala yon. Pero sa mga taong naniniwala doon, kaya ba nating tapatan ang kanilang kasigasigan? You cannot question their zeal. Pero mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, kaya kong patunayan na meron silang kasigasigan sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Verse number 3, for they, being ignorant of God's righteousness. Ngunit sila, sinong kausap niya dito? Ang kanyang bayan, ang kanyang mga kababayan. Sila ay ignorante, walang alam sa katuwiran ng Diyos, and going about to establish their own righteousness, and have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sa halip na sila'y magpasakop sa katuwiran ng Diyos, gumawa sila ng sarili nilang katuwiran. Anong katuwiran ng Diyos? 10 utos, katuwiran ng Diyos yan. Ginawa ang 10 utos para ipamukha sa atin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At sumunod na kwento, dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, bumaba si Kristo para sundin ang kautusan upang si Kristo ang maging katuwiran ng Diyos para sa atin. Na kailangan mong tanggapin si Jesus, hindi yung pagsunod sa batas, sapagat ang batas ang magdadala sa atin sa impyerno. Si Kristo ang magdadala sa atin sa langit. Kung dadalhin ka sa korte, anong gagawin ng batas sa'yo? Husgahan ka ng batas. Tama? Ang batas, babasahin kung may nilabag ka. Pero ang batas, hindi magpapalaya sa'yo. Ang batas, ang susumpa sa'yo. Sino magpapalaya sa'yo? Si Kristo. Sapagkat sinunod niyang batas, siya ang katuwiran. Pero anong ginawa ng tao? Ang tao, imbis na sumunod, imbis na magpasakop sa katuwiran ng Diyos, gumawa sila ng sariling paraan papunta sa langit. Verse number 4, for Christ is the end of the law to everyone that believeth. Maniwala na lang. Si Kristo ang katapusan ng batas sa lahat ng sumampalataya. Ang tao ay merong tinatawag na false hopes. Maling pag-asa. They have false hopes.
Akala sa reliyon, pupunta sila sa langit. Sabi ni Kristo, sabi ng Bible, sa Jesus ang katapusan ng kautusan. Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law to everyone that believeth. Maniwala na lang. Tingnan nyo, matindi itong mga kasunod na mga verse. Verse 5. For Moses described the righteousness which is of the law, that man which doeth such things shall live by them. Kung maliligtas ka sa pamamagitan ng batas, dapat gawin mo ang kautusan. Verse 6, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in your heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. But verse number 8, but what saith it? Anong sinabi ng Bible? The word is nigh thee, even at thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. Ano sabi ng Bible? Ang gospel nasa bibig na nila. Maniwala na lang, ayaw pang gawin. Ang sabi ng Biblia sa mga Hudyo, nasa bibig nila, binibigkas nila, nagbabasa sila ng Torah, binabasa nila the Torah scriptures. Tuwing Friday, nagbabasa sila ng Torah scriptures. The word is in their mouth, pero hindi sila naligtas. Ha? Pero mo yan, nasa bibig na nila ang kaligtasan. Nasa puso na nila ang kaligtasan. Alam nila yung scripture binabasa, binibigkas ng kanilang bibig. It's nigh in their mouth, pero hindi sila naligtas. At ang sabi ni Pablo, kaawa-awa ang aking mga kababayan. Nagbabasa sila ng Bible. The word of God is in their mouth. Di ba kaawa-awa ang ating kalalagayan ng kababayan natin? Pakinggan mo yung mga nagtuturo ng Biblia. Pakinggan mo. Alam mo ang pinagkakaiba? Yung maniwala sila na si Kristo ang tagapagligtas, tapos na sana. Pero binabanggit nila, si Kristo ang tagapagligtas, nagkatawang tao si Kristo, para iligtas tayo, para hugasan ang kasalanan natin. Pero tanongin mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Wala nakakaalam niya. Nasa bibig na ang kaligtasan, binabasa na sa Biblia. Nasa Biblia, binubuksan ito, sabi ng Bible. Maniwala kayo sa akin. Araw-araw ako nakikinig kay Father at ang sabi ko, kung maniwala lang si Father, maliligtas siya. Nasa bibig niya na ang salita ng Diyos. Pero kahapon nag-soul winning tayo, nanganok tayo ng pinto. Lahat ng kausap natin kilala si Kristo. Tama? Lahat sila may alam patungkol kay Kristo. Nasa bibig na nila si Kristo. Pero pag tinanong mo, Kuya, pag namatay ka, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Ay, wala nakakatiyak niyan. Pero may Jesus sila. Kilala nila si Jesus na mayroong Diyos na nagkatawang tao, na pako sa krus, namatay para iligtas tayo, para hugasan ang ating kasalanan. Pero hindi sila naniniwala na sa langit sila pupunta. Itong sinasabi ng Biblia, naaawa ako sa aking mga kababayan sapagat nagbabasa sila doon sa Western Wall, sa Jerusalem, pag nakarating kayo doon. Ang daming pulpito doon, may mga upuan, nagbabasa sila ng Bible, ganyan. Ganyan ang hawak ng salita ng Diyos, ganyan. They read the Torah. Nasa bibig na nila. Paniniwalaan lang, sayang. Nakikinig ba kayo sa mga pangangaral sa mga reliyon? Nanonood kayo sa Facebook Reels sa mga preaching? Diba? Ang dami. Pero bakit ang tao hindi naligtas? Sapagat nasa bibig na nilang kaligtasan, anong kondisyon dyan? Romans chapter 9 o chapter 10.
Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Paniwalaan na lang. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tatawag na lang, aaminin na lang, Lord, makasalanan ako, hindi ko kaya aking sariling iligtas, ang sarili ko, kayo lang pong aking tagapagligtas, iligtas niyo po ako. Gagawin na lang yon, tapos na, ligtas na, pero hindi pa gagawin. Anong elemento ng pagtanggap na ito? Romans 11 o Romans chapter 10 verse number 14. Verse 13, sabi ng Biblia, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Verse number 14. Verse number 14, Romans chapter 10 verse number 14, sabi ng Biblia, how then shall they call on him of whom they have not believed? Paano sila tatawag kung hindi sila naniniwala? The same chapter na nagsabi, binibigkas nila si Jesus. At sasabihin nila, nasa puso namin si Jesus. Pero pwedeng sa puso na hindi naniniwala. Nasa bibig si Jesus, nasa puso si Jesus. Pakinggan niyo yung mensahe. Nandun na eh. Nasa bibig na nila, pero hindi sila naligtas. Ang sabi ng Biblia, paano sila tatawag? Maliligtas pag tumawag. Pero paano sila tatawag kung hindi sila naniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi sila nakapakinig? At paano sila makapakinig kung walang mangangaral? Amen? Biro mo yan. Kaya sinasabi ko, nakakaawa ang tao. Nakakaawa. Sa dami ng alam patungkol sa Panginoon, pag namatay, sa impyerno pa rin napunta. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew chapter 7 Lord, Lord, hindi ba kami nangaral? Ang sagot na Panginoon, hindi ko kayo kilala. I never knew you. Lord, nagpalayas kami ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Lord, gumawa kami ng mga himala sa iyong pangalan. Lord, ang sabi ng Panginoon, Lord kan lang, Lord yan, di mo. Pero mo nasa Lord, nasa bibig na nila ang Panginoon. Gumawa patungkol sa Panginoon, gumawa ng mga bagay patungkol sa Panginoon, pero hindi sila naligtas. Bakit? Ang kondisyon para maligtas, sabi ng Bible, Romans chapter 10, verse number 4, for Christ is the end of the law to everyone that believeth. Maniwala lang. Sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, ang Diyos nagpadala ng ahas. Nagpatigas ang ulo ng mga Israelita. Nagpadala ang Diyos ng ahas at tinuklaw ang mga matitigas ang ulo. Tinuklaw ng ahas, tinuklaw. Ang daming tinuklaw ng ahas. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, gumawa ka ng ahas na gawa sa tanso. So, tinawag yung mga young people, maghanap kayo ng tanso. Alright. So, naubos ang kuryente sa Meralco, kawad sa Meralco, ginawang tanso. Alright. Itinaas, nilagay sa pole, sa, ano tawag doon? Sa stick. Tinayo, nandun ang ahas. Ang sabi ni Moses, ang titingin, gagaling. Ang titingin, gagaling. Pero mo yan, kastigas ng ulo ng mga Israelita, titingin na lang, hindi pa ginawa. Pero mo yan, lilingon ka lang Ganun ka lang. Gagaling ka. Paano gagaling? Ititingin, dapat gamutin to. Tumingin kayo, hindi, gagamutin ko to. Yung patay. Pero mo yan, titingin na lang, gagaling. Ang tao, titingin na lang kay Jesus, maliligtas. Hindi pa gagawin. Hindi, may reliyon ako. Hindi, mabait ako. Hindi, tutulong ako sa kapwa ako. Hindi, tatanggap ka lang kay Jesus. Hindi, kailangan mabait ako. Kaawa-awa ang kalalagayan ng tao.
Nakita ni Jesus ang kalalagayan ng tao. Nakita niya ang kanilang kaluluwa. Pangalawa, there's a need. What Jesus saw their souls, and Jesus saw the need. The need for what? Verse number 37, then Jesus said unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. There is a need for witnesses. Kailangan may mga witness, may magpatutuo. Sabi nga doon sa Romans chapter 10 verse number 14, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe on him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kailangan may magpaalam sa tao. Pero mo yan, sa tuwing Sabado na tayo magbabahay-bahay, karamihan pa rin ang mga tao na matatanong natin, pag namatay po ba kayo, tiyak nyo na kung sa langit kayo pupunta? Alam mo yung lagi sagot? Hindi pa. Hindi pa. No? Ang tanong, ang sinasabi ng Biblia, paano nila malalaman? Paano sila tatawag kung hindi sila nanampalataya? Paano sila mananampalataya kung hindi sila nakapakinig? At paano sila makapakinig kung walang mangangaral? Alam mo yung pag-asa ng tao makinig. Kaya wag po tayo magsawang mag-share na mag-share. Meron po akong mabuting balita sa inyo. Pag nag-soul winning tayo dito sa Santa Cruz, hindi na tayo ini-snub. Amen? Dati ini-snub tayo eh. Kaya, tsagain po natin. Ipakilala natin sa kanila si Jesus. Amen? There's a need for witness. Pakilala natin kung paano natin tinanggap si Jesus, binago ang ating buhay, ibahagi natin sa iba. Amen? Yan ang pag-asa ng tao. Si Kristo, kailangan makilala nila si Kristo bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, then saith he to the disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Malaki ang aanihin, ngunit kukunti ang mga manggagawa. There's a need for witnesses. There's a need for workers. Kailangan natin ng mga manggagawa. Why don't you be one? Imbitahan niyo yung mga kapitbahay niyo, tapos tawagan niyo si pastor o mga worker dito. Brad, sis, or pastor, pwede ba tayo mag-Bible sharing dito sa bahay namin? Invite ko yung mga kaibigan ko eh. Nagpapansit ako. Amen? Gawa natin ng paraan. Amen? Amen ba yan? There's a need for workers. And then, of course, there's a need of willingness. Alam mo yung lundo nito, are we really willing? Willing ba tayong dalhin ang ebanghelyo sa iba? Nakita ng Panginoon ang pangailangan ni saw the multitude para silang mga tupa na naliligaw. Nakita niya ang kanilang kalalagayan at sabi niya sa mga disciples, hey, there's a need. Kailangan may witness tayo. Kailangan may mga manggagawa at kailangan willing tayong gawin ito. Are we willing? And then number 3, panghuli. Number 3, verse 38, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Number 1 is what Jesus saw. He saw the souls. Number 2, He saw the need. And then number 3, He saw the possibility. He saw the possibility. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. There is possibility when we pray. Alam niyo, pag nag-pray tayo, may posibilidad. Sabi nga, alam niyo, ang pagkakamali lagi ng Kristiyano, kulang tayo sa panalangin. Kulang tayo sa panalangin. We have so much resources from God na hindi binibigay ng Diyos sa atin kasi hindi tayo humihingi. Ang sabi ni Santiago, hindi tayo nagkaroon sapagkat hindi tayo humingi. Meron tayong wish. Sana mangyari sa akin to, sana mangyari sa akin to. Pero yung lumuhod ka at, Lord, tulungan mo ako, Lord, hindi natin ginagawa. Ang prayer natin, pag nahiga na, Lord, bless you po ang aming pagtulog ngayong gabi. Hay, tulog na. Yan ang minsan ng prayer natin.
Tapos, minsan, umaga ng amin natin. Pag umaga na, amen. Amen, nagising ako. There is possibility when we pray. Nabasa ba natin sa Bible, ang daming mga kwento ng church kung paano naghiwaga ang Panginoon dahil ang church nagsama-samang manalangin? There is always possibility when we pray. Kapag sama-sama tayong manalangin, may mga kaluluwang makakilala sa Panginoon, may mga buhay na mababago, may mga pangangailangan na pwedeng i-provide when we pray. Amen? There is possibility when we pray. Kaya pagka Wednesday, pumunta kayo, mag-pray tayo. Wednesday, 6 o'clock. Ngayong linggo, meron tayong 2 linggong prayer meeting every night, simula bukas ng gabi. Punta kayo, 6:00 ng hapon. Magpipray tayo. There is a possibility. May mga in-invite na tayo para sa anniversary natin sa December 3. Pero hindi kasi ang gawain ng Panginoon, pagalingan eh. Hindi ito pagwapuhan, hindi ito pagalingan magbuklat ng Bible, hindi. Ito'y pagkilos ng banal na Espiritu. So we need to pray. Gusto natin maabot, Lord, gusto namin sa anniversary maraming maligtas, gusto makita ng lasinggo na naligtas, ugarol na naligtas, babaero na naligtas, lalakiro na naligtas, meron pala nun. Alright? Uso na ngayon yun. Di ba? Gusto ko makakita ng mga taong makakilala sa Panginoon. Then there is a possibility when we pray. Kaya nga sabi ng Panginoon, pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers. Let us learn to pray. Manalangin tayo. Amen? Bukas ng gabi, alas 6 pala. Gabi na pala yun. Alas 6 ng hapon, punta kayo, magpi-prayer meeting tayo for 12 days. Amen? There is possibility when we pray. There is possibility when we go. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers. Ang Panginoon magsugo. Ibig sabihin, may posibilidad kapag tayo po'y humayo. Amen? Paano tayo makikita ng mga kaluluwang maliligtas? Matulungan makakilala sa Panginoon kung hindi tayo hahayo. Amen? Lumabas tayo. Magbahagi tayo. Marami tayong gospel tracts dyan, no? Ilabas nyo mamaya. Pag uwi nyo, magdala kayo. Mamigay kayo ng babasahin patungkol sa Panginoon. The harvest truly is plenteous. Talagang napakalaki ng anihan. Kukunti ang mga manggagawa. And there is a possibility na tayo makapag-aani kapag tayo nanalangin at kapag tayo humayo. And then there is a possibility of harvest. May ani. May ani. Kung tayo manalangin at kung tayo hahayo, may maaani tayo. Amen? At kung kinakailangan lumuha tayo, matigas ang puso ng tao, ito, Psalm 126. Psalm 126. Psalm 126, verse number 5 and 6. They that sow in tears shall reap in joy. Sila na humayo na mayroong pagluha ay aani. Sila na nagtanim na mayroong paghuluha ay aani ng kasiyahan. At sila na humayo at tumatangis, dala-dala, the precious seed shall doubtless come again with rejoicing, bring his sheaves with him. There is a possibility of harvest. May aanihin. Ang kailangan lang, manalangin at humayo. God needs a witness, a worker, and a willing heart. Ang kaluluwa ng tao ay kawawa. Sabihin natin, may reliyon na sila, masaya na sila. Hindi. Nasa bibig nila ang kaligtasan, pero wala silang kaligtasan. Yan nakakaawa, sabi ni Pablo. Naawa ako sa aming kababayang mga Israelita. Araw-araw nakaganon doon sa Wailing Wall. Araw-araw. Nasa bibig na nila ang kaligtasan, hindi sila naligtas. Kasi ang kaligtasan, wala sa reliyon, kundi
maniwala na si Jesus lang ang tagapagligtas. Tira mo yan, maniwala na lang. Kumbaga, titingin na lang, ligtas na, hindi pa tumingin. At sa katotohanan, maraming mga tao sa impyerno ngayon, hindi masasamang tao sa tingin natin. Mga religyoso, mga mababait, mga pilantropo, matulungin. Alam mo bakit napunta sila sa impyerno? Kasi hindi pagiging matulungin, religyoso, mabait ang pagpunta sa langit. Kailangan alisin mo yung sarili mo sa paniniwala na kaya kong iligtas ang sarili ko at paltan mo ng paniniwala na si Kristo lang talaga ang magliligtas sa'yo. Merong kaligtasan sa lahat ng sumampalataya. Tumayo po tayo.